naalala niyo po, kasi no, ito yung sumalang doon sa pagdinig ng Commission on Appointments, isa po sa naging dahilan kung bakit siya hindi natuloy at hindi po nakumpirma sa pagiging DSWD Secretary ay ang question sa kanyang citizenship na son. Ano ba talaga siya? Mamamayang Pilipino o mamamayang Amerikano? Di ba? Kasi ho, kung siya ba ay dual citizen, kasi magiging problema ito, Nelson, diba? Sa kanyang pagnanais na siya po ay maging senador ng ating bayan. Ang naging problema lang noon sa CA hearing, ginawa nila executive session Diba? Ibig sabihin, hindi open sa public. Ayun. Ngayon po ang sitwasyon, kinakailangan ni Kong Erwin ang boto, ang suporta ng taong bayan. Pero, ililihim ba ni Kong Erwin ang kanyang tunay na katauhan? Aaminin ba niya sa publiko na sinantabi ko na po ang aking pagiging mamamayang Amerikano? Ako po'y totoong mamamayang Pilipino. Diba? Sana po, kasi ako, again, wala namang, sana wag masamain ni Kong Erwin, wag sanang masamain. Ito ay bahagi din siguro ng ating unsolicited advice sa kanya. Sana ngayon pa lamang ay liwanagin na niya. Kasi ang sabi ng COMELEC, bakit po niya nung naupo siya bilang representante ng ACT-CIS? Walang kumwestiyon, hindi siya kinwestiyon ng COMELEC. Ang balita ko, ang sabi ng COMELEC, hindi na siya makukwestiyon sapagkat congressman na siya, Nelson At kung siya congressman na, ang dapat umakto sa kanya dyan, ang HRET, ang House Electoral Tribunal. Hindi sakop ng COMELEC. Yes, hindi na. Kaya, paano nga niya ito ngayon? Siya tumatakbo sa pagiging senador. So, ang sabi ng COMELEC, walang makapipigil sa tao kung merong ku-question sa kanyang pagtakbo bilang senador. Pero dapat ang question ngayon pa lang. Kasi kung ito po'y mananalong senador at maluklok, sasabihin na naman ng COMELEC, wala po kaming poder sa kanya sapagkat nasa HRET na po, SET na po yan. Senate Electoral Tribunal. Kaya, again, siguro wag nang hintayin ni Kong Erwin na may magreklamo pa at kumwestiyon nito na kanyang legalidad ng pagtakbo sa pagiging senador. Ang suggestion natin, sana siya na mismo magsabi ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng kanyang pagiging mamamayang Pilipino. Kung denounce na niya yung kanyang US citizenship. Kasi noon sa Commission on Appointments, talagang hindi siya kinumpirma. Hindi siya kinumpirma. At napilitan siyang bumaba sa posisyon. At naupo nga itong si dating mayor, ngayon ay DSWD Secretary, Rex Gatchalian. So, ano ngayon ang ibig sabihin nun? Diba? May question sa kanyang citizenship nung panahon na yun. Kasi yan dyan naman, baka naman na-remodyohan na niya diba? Well, kung na-remedyohan... Kasi medyo mahaba-haba ng panahon yun Ayun na nga, ang tanong nga din ng marami, bakit nung naging congressman siya, walang kumwestiyon? Ang sabi ng COMELEC, mayroon na niyang mga ganyan, pero wala sa COMELEC ang usapin kasi nga, nasa HRET. Sa tingin ko naman dyan, baka ginawan na niya ng paraan yan. Paano kaya niyang ginawa ng paraan? Yung ide-denounce mo lang naman yung citizenship ng Amerika? Oo, tatanggalin mo. Para tanggalin ka na ng... Kasi natural-born Pilipino ka naman Diba? Gagawin ba niya yun? O kaya ay, di ba? Gusto niya maging senador Kasi dyan ito pagka siya nahalal, example lang, nanalo. Tapos hindi naman siya... Pwede siyang pwede pa siyang tanggalin, sa COMELEC pa rin. Dahil sa SET. Sa SET na Oo, dahil tapos sa eleksyon. Alam mo naman, pag ang usapin mo na sa SET at HRET, ngayon yun na-questionin sa Senado. Dapat, yun nga, sabi ng COMELEC, ang tanong ko naman sa COMELEC, bakit ninyo... Di ba may moto proprio power? Baka hindi ba, sabi ata mukhang hindi sila pwedeng umakto kung hanggat walang Ewan ko lang Pero sa tingin ko dyan, inaayos na niya yan. Sa mga paano kaya niya inayos? Dinanos na yung US citizenship. Ganon? Makukumpirma natin. Kasi ang sabi naman ang inaabangan ngayon ng Amerika, paano siya nakakuha ng US citizenship niya? Kasi ang nananatiling tanong yun Ganun ba? Hanggang ngayon well, ako lang kakilala naman natin si Kong Erwin In fairness lang po, Kong Erwin, huwag niyo po ipagdamdam ito'y bahagi ng ating
pagtulong siguro. Baka ho kasi mamaya questionin pa yan. Kaya pinakamaga. Ba't kasi kay Erwin pa tayo? Kevin Tulfo na lang tayo. Si Ben ata, wala namang problema eh. Wala namang problema kay Ben eh. Diba? Diba? Oo. Sana, tignan natin kung ano po magiging sitwasyon sa bagay na yan. At kung may mga nakikinig, baka gusto niyo po i-challenge. Di ba? Meron akong isang kilalang napapang-abogado na lagi niyang yan eh. Yan ang topic niya. Yan ang laging topic. Basta may kinalaman sa At least, tignan natin. I-challenge niyo po sa COMELEC. Ngayon pa lamang. Kasi sabi ng COMELEC, habang hindi tumatakbo pa lang sa Nelson, pwede pa sa kanila. Meron pa silang jurisdiction ng COMELEC. Tama. Pagka naproklama kasi, asset na yan. Hindi na hawak. Wala ng jurisdiction ng COMELEC. Tama. Yan. Basa po kami ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Oo, kasi mahirap magtrabaho ng malitang budget. Tito Nosy Dasmariñas, Cavite. Opo, umaasa. Pero sana po, mabigyan ng tamang budget ang departamentong dapat bigyan. 2411 ang Paranaque. Hindi po. 3696. Ayun. Hindi na. Justin from Agusan del Norte. Ayan. hindi po. LG ng Negros Occidental. hindi. Malabo. Flor Echeavia, Lucena City. Hindi po. 0035 Zamboanga del Norte. Hindi po. Maraming palusot. Ronnie ng Surigao. Sa resulta po naman ng ating Vox Populi sa tanong na, umaasa po ba kayo na mapipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pambansang budget bago matapos ang taon? Ang ganda ng resulta. Ang nagsabi ng opo, mapipirmahan po yan, 58%. Ang nagsabi ng hindi, 42%. Halos kalahati. Medyo nakakapangamba kasi Nelson, Oo.